young Rodrigo Roa Duterte. Kasabay ng pagbuo ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuloy rin ang paghahanda ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sinagot din ng bise ang iba pang issue, kabilang ang may kaugnayan kay Senadora Amy Marcos. Mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, hindi pa raw maiiwan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa The Hague, Netherlands hanggat hindi plansyado ang kanilang mga legal na hakbang. At kasabay nga nito, gaya ng sinabi mo, ay inaasikaso rin ng Vice Presidente ang kanyang impeachment case. Habang inaayos ni Vice President Sara Duterte ang bubuo ng legal team ng ama, tuloy naman daw sa paghahanda ang kanyang legal team para sa parating na impeachment trial niya. Okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelito para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. Habang nasa The Hague ang bise, lumabas ang balitang may mga nadiskubre pang karagdagang mga umano'y kahina-hinalang mga pangalan na recipients ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim niya. Diba nag-file na sila ng impeachment sa akin and nandiyan na yan sa Senate. And well, they can say what they want to say. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget. I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Sino po ba ang makikinabang? Sinagot din ng bise ang sinabi ng Malacanang kung sino ba ang makikinabang kung magbibitiw ang Pangulo matapos lumutang ang mga panawagang Marcos resign sa isang rally na kanyang dinaluhan. Wala ako sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them examples. Sa tanong naman kung tatakbo siya sa 2028 presidential elections, It's really too early, ma'am. Ang pagtakbo kasi, ma'am, kailangan ka manalo. Ang advice sa akin noon was fourth quarter of 2026. So December of 2026, supposedly yun. Dapat merong decision. Yes. That we have to see by the numbers and by science and mathematics. nalulungkot naman daw si Vice President Sara para kay Senador Amy Marcos. May mga nakapuna kasi hindi na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid sa mga campaign sorties matapos nitong pamunuan ang pagdinig tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ng bise, nasa Amaraw ang pasya kung i-a-adopt nila ang senadora sa kanilang senatorial slate. Hindi ko po masagot yan kasi ang slate po ay under President Rodrigo Duterte. It's sad that this happened to Senator Amy Marcos, pero I truly appreciate the fact that she opened a Senate inquiry on the illegal arrests of President Duterte. So, on that point, nagpapasalamat ako dahil napapag-usapan siya sa loob ng gobyerno, hindi lang sa amin dito sa labas. Mel, sa paparating naman na 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa March 28 ay inaasahang darating dito sa The Hague ang kanyang common law partner na si Hanilet at anak na si Veronica. At inaasahan ding bibisita sa mga susunod na araw ang ina ni Vice President Sara Duterte na si Elizabeth Zimmerman. At yun ang pinaksariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.